Hi, Nanay Jobert. Ang dami nag-aalala sa'yo. Kinakamusta ka ng mga fans at bashers mo? Ano ang mga masasabi mo sa kanila? Tinatanong nila kung better ka na daw ba? Malubha ka na daw ba? Yung iba nga nananalangin na matigok ka. Ano masasabi mo doon? Lumayas ka sa harap ko. Ngeta ka parang isa ka sa mga nagmamadali, ha? Hindi ako nagmamadali. Sila yon. Hayaan mo na. Siyempre, lahat tayo dumadaan sa mga struggles. Siyempre, tulad nito, dapat I need prayers, no? Mga bashers, huwag mo naman isama. Iuwi mo muna mga bashers. Doon mo naman patirahin sa bahay mo. Tapos ang importante rito sa mga concerns sa akin, sa mga nagmamahal sa akin, maraming salamat. God loves us. Kaya, main, lumayas ka na sa harap ko. Hindi ka Tinatanong nila kung better ka na daw. hindi ko masasabi. Siyempre, still struggling. Ganun talaga. Diyos ko, hindi ba ako bata na main, ano? But of course, no, life goes on. God is so good. Okay lang yon. Mahirap sagutin yung mga tanong na ganyan. Hindi ako doktor. Wow, big word. Okay, magbabay ka na sa mga fans mo. Goodbye. Sa mga bashers mo. Lalong goodbye. Message. Ay, Diyos ko, yung mga fans mo, mag-aalala na sa'yo. Lumabang ka lang. Because hindi ka pumapati sa bading. Yung mga ganyang lalaki na kinukondem ang mga bakla, kinukondem ang mga ganito, ay naaawa ako actually. Bakit naman, Nay? Naawa ako kasi these are the people na kulang sa understanding. Kulang sa understanding. Masyado silang nakulob sa kanilang mindset, sa paniniwala nila. Kasi sabi ko nga, may mga kilala kasi ako, I'm not saying that it is you, Doc Ron, no? Kung bakit ganun ang galit mo sa bakla, it's either lang, it doesn't mean na ikaw yon, na ganun ka. It's either you have a lost childhood, baka namolest siya ng bakla no kabataan niya when he was not ready yet, or baka, katsipan man, pero baka hindi nabayaran sa usapan. Alam mo yung gano'n? Hindi na bayaran ng bakla, gano'n. Na hindi nabayaran ng bakla. Alam mo yung gano'n mga bagay na nakabuo sa isip nila na kaya nagalit sila. Kaya dala-dala nila yung pain, yung humiliation sa sarili nila. I'm not saying that nangyari sa iyo yon, Doc Ron. Pero kumbaga, irespeto natin. Igalang natin yung gusto mo. Igalang muna ang gusto namin. Para walang problema. Kasi wala kanya-kanya tayo ng buhay Hindi porke lalaki ka, tama ka. Hindi rin Parang sa babae rin yan, may mga tomboy, mga irespeto natin yon. It's not because we have a community of our own. Kumbaga, but because bilang tao, igalang mo yung tao. For as long as hindi ka binabastos, walang problema doon. So ano masasabi mo na sa para sa kanya, ang guding daw, guding, ibig sabihin mabait na bading, ay si Vice ganda. Si Vice naman mabait naman talaga But kung homophobic ka, panindigan mo. Dapat you have to be in general kung homophobic ka. Pero di ba normal mga homophobic, lahat ng bakla, kinoconsider nila na parang... Bakla, tomboy. Hindi nila gusto yon. Pero selective ka rin pala. Hindi mo naman kilala ang bawat bakla. Hindi porke nakita mo bakla na tiga-parlor. Hindi mo nakita mo yung bakla na nagpakulay ng buhok, ay masamang bakla yun. No. That's not a right attitude para i-conclude mo, para i-judge mo na kagad yung tao. Hindi mo alam kung ano nasa puso niyan. Kung anong klaseng tao meron pa, anong klaseng pagkatao meron siya. Kumbaga, huwag kang judgmental kasi it's against the law of God. Yung sinasabi, di ba, parang may narinig pa ako na sinabi doon dito na mga bakla ay Mapupunta sa impyerno. mapupunta sa impyerno. Hindi ikaw na sa langit, di ba? Ikaw na lang mag-isa sa langit. Kasi sabi nga namin, kahit ba din kami, like any ordinary human being, we're not perfect. Pero inaayos namin ang buhay namin. We're trying our very best, our darn best,
para maayos na. Ay, Nanay Jobert, magandang gabi. Totoo ba ang chismis na tumakas kayo sa hospital sa Providence? Kahit may nararamdaman pa kayo, umalis na kayo? Ano masasabi niyo doon? Hindi naman tumakas. Nagpaalam naman ako na I signed a waiver na gusto ko na umuwi. Bakit? Anong dahilan? Diyos ko, hindi ko kaya yung yung presyo doon. I don't have money. Oh, tapos? Kaya okay na mag-self-medication sa labas. Basta bigyan nila ako ng prescription. Pero naging maayos ka naman. Oo naman. Oo naman. Eh, ang tanong, ang akala kasi ng mga fans at bashers mo ay hindi ka naasikaso ng mga staff Oh, hindi ha? noon. Mababait ang mga staff ng Providence Hospital. They're very, very good. Napaka-polite, courteous, at saka respectful. Mababait sila. Kaya siyempre, hindi, hanggang dito lang ang kaya ko eh. Siyempre, alam mo na, hindi natin kaya ang logistics eh. Kaya okay na rin yun. Pinayagan naman nila ako. Eh, ano naman po ang masasabi mo sa mga bashers nyo na hindi nagwagi, na matigok kayo? Pero sana lang, mas masyadong malapit dahil naduduling ako. Naduduling ka Okay. pala, okay. O tapos, o ano na? Ano sabi mga bashers? I don't care about bashers. I don't read them. Ang importante is I'm praying na gumaling ako, na walang magkasakit tulad na sa akin, para lahat happy, okay? Ang akala nila, Nay, kaya ka nagkasakit uli ay dahil na naman sa pipino. Gilan mo ako, eh. Mga Ang lumaban laki na. talaga ng ginagastos sa Miss Chris Aquino kasi unang-una, she is just renting Oo. a beautiful place in California. Alam mo naman, maarte yung Oo, lola mo, no? oo. Tapos may mga pagkakataon daw, sabi ng iba na parang medyo matigas kasi yung ulo niya sa pagpapagaling. There was this one time na parang meron na siyang parang appointment sa mga doctors. Oo. Bigla, parang Magbabago isip niya. magbabago isip niya. Sasabihin niya, hindi. Eh, syempre magagalit yung mga nurses na or kung sino yung gumawa ng appointment. At meron isang doktor na sabi niyang, sabihin mo sa kanya, hindi ganyan dito sa Amerika. Parang ganon. Kasi she has to pay. Kapag yung appointment mo, hindi mo Tuloy o tuloy, hindi, she will magbabayad pay. ka. Oo. O eh, marami naman siyang pera. Diyos ko, ano pa tagi presidente ang nanay mo, hindi pa sa kakapatid mo, no? Siyempre, you earn your own, at saka she has earned her own money, ang dami niyang pera. Pero, it's not all about money sometimes, eh. Pero, you also have to understand, as a patient, the doctors may not just understand kung ano nararamdaman ng pasyente, eh. What the reasons why ayaw pumunta ni Chris for check-up. Siyempre, minsan, andyan yung kaba, yung nervyos. Kumbaga, baka kakayanin niya na lang pagalingin ang sarili niya. Kasi sa tagal na naman yung pamamalagi doon, di ba parang wala namang magandang development? Ako, sabi ko na sa inyo, siyempre at 62, I've been into relationships in the past until the present. But did you ever see me post a picture of me and my boyfriend? No. You know why? You have to protect him. Para wala ng gulo, para wala ng usap, wala ng bashing. Just enjoy your time. Seize the moment. Cherish the moment. Kaya, naintindihan kita, you get hurt, Ayon gets hurt, kasi nga, masyado minamaliit ang pagkatao niya dahil sa relasyon niya with you. Hindi nga naman nila alam kung anong klaseng relasyon meron kayo. Yung iba huhusgan siya na pinaparahan ka lang, na ginagamit ka lang para sumikat siya. Hindi nga nila alam that there is such a feeling. May mutual feeling kayo sa isa't isa na hindi nila maintindihan yon. But you have to explain to them. Actually, you don't owe them explanations. Pero ingatan nyo. Huwag nyo display kasi pag din-display nyo, wala kayong magagawa. Tagay babash kayo. Talagang may mapanuri ng mga mata dyan. Some may understand. Pero most of them will never understand. Paglalaroan kayo. Kasi feeling talaga na this is an odd relationship. Parang wala tayong karapatang magmahal. Diba? Kaya iwasan yung masyadong pag-display ng inyong affection. Lalo sa television, this is a very strong medium. A very strong medium na Diyos ko, will just destroy your relationships pag hindi nyo na-handle na maayos. But falling in love is not a crime. Being gay is not a sin. Para sa akin, whoever says na, it's in the Bible, ay, wala ka pakialam sa inyo. But sa atin is that, tao tayo, we're human beings. Kumbaga, there are some exceptions to rules. In all rules, there are always exceptions. Kaya, pwedeng nasa exception tayo. Pero ingatan natin. Alagaan natin.
Kasi kung naalagaan niya at hindi ka masyadong nilalambas ng public na ayaw sa ganong klase, hindi wala sana kayong problema.